Sa tingin mo, Doc, itong mga ayuda na sistema o style ay talagang paraan para hindi lubos na magalit yung taong bayan dahil siyempre may mga band-aid solution at hindi masyadong baga ano na lang, okay, bahala na, parang gano'n na lang sa dating po ng taong bayan dahil nga ay may mga band-aid solution na binibigay. Kung yan po ang may tuturing po, matatawag po ninyo dito nga sa pinamimigay na ayuda. Alam mo, Jade, maganda't binring up mo yan, ano? Kasi kung titingnan mo yung mga survey natin, ano, itong mga nagdaang mga buwan, kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandyan yung mga tumatanggap ng ayuda eh. Sa Class E na yan. At makikita mo na kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. So kumbaga, ah alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so, wow, they're wise. No? Alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Doon sa sinasabi mo kanina na para hindi magalit ang tao, actually ang tao galit na eh. Magtanong-tanong kayo, lalong-lalo na ngayon na maraming baha. If you ask around, and I think sa SMNI, meron kayo dyan mga interview na napapanood ko. Yes, yes po. Merong ini-interview ninyo yung mga ordinaryong mamamayan. Talagang makikita mo no na galit ang tao. Lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga nasa DNE na in-interview nyo. Sasabihin nila na galit sila. So, ang tao ngayon, iba na eh. So, tatanggapin nila yung ayuda, pero hindi ibig sabihin no na pinagkakatiwalaan nila si Pangulong Marcos Jr. So ganun po 'yan ano. So ang sa akin is sa totoo lang maganda naman in principle yung ideya ng ayuda. Kaya lang ang problema diyan sa ayuda is kapag kayo mga tumatanggap ay hindi na sila nakakaalis dun sa sitwasyon na kailangan nilang tumanggap palagi ng ayuda. Kailangan at some point they have to graduate. No, kumbaga kailangan umunlad yung estado nila sa buhay to the point na hindi na nila kailangan ng ayuda. Pero ang nangyayari kasi ngayon, Jade, bukod sa dapat na nababawasan no yung dami ng ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda, ang nangyayari ngayon kabaliktaran, Jade. Mas lumalaki ng lumalaki yung ating mga kababayan, yung dami nila no. Dumarami ng dumarami yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda. So, paano mo nasabi yan? Ini-increasean nila yung mga ayuda programs eh. Kasi kung babawasin na ng budget niyan, ibig sabihin, umuunti yung tumatanggap. The fact na ini-increase nila yan, they plan to give more ayuda para sa mas nakararami nating kababayan. Naalala mo pa, Jade, nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. yung ating mga kababayang mahirap at yung mga malapit na maging mahirap, no? So, para bang ina-anticipate na ni Pangulong Marcos Jr. na yung ating mga kababayan na malapit ng mahirap magiging mahirap na, no? So I mean katawa-tawa siya, no? Dahil nga alam mo naman si Pangulong Marcos Jr. minsan katawa-tawa yung magsalita. Eh. But the thing is, dumarami yung ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda kasi nga rumarami na yung ating mga kababayang malapit ng maging mahirap. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Almar, anong direksyon na ng ating ekonomiya ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, considering dito mga factors na nakikita po natin sa kanyang administrasyon? Hindi maganda, Jade, kasi mukhang kung magtutuloy-tuloy yung mababang paglago ng ating ekonomiya, we might be headed towards yung tinatawag nating stagflation. So yung stagflation, yan ay kombinasyon niya ng economic stagnation at saka inflation. So ang inflation natin ngayon, ang projection ng gobyerno, somewhere between 6 to 7% for the rest of the year, Jade. So mataas yan. Considering na ang target inflation natin nasa somewhere between 2 to 4% lang. So yun yung una. Ikalawa,
yung ating GDP growth napakababa at baka pumalo pa yan ng zero. Kasi pag nag-zero yung growth, ibig sabihin hindi nag-grow yung ekonomiya. So sa ngayon makikita mo pababa ang trend ng economic growth. At kapag ka pumalo yan ng malapit sa zero at yung inflation natin ay nasa 6 to 7%, masasabi natin na nasa stagflation na territory na tayo. So ano bang ibig sabihin kapag ka nag-stagflation? Ibig sabihin nun yung ating ekonomiya parang nakurta na. No? Parang ang nangyari is kumbaga natulog na yung ekonomiya natin. Kasi tinan mo ha, yung mga investor ayaw mag-invest sa atin, nag-aalangan kasi nga yung sitwasyon pampolitika, yung the way Marcos Jr. handles the economy, the way Marcos Jr. handles the government, yung mga issue, yung flood control, yung corruption, aalangan ang mga investor dyan. Ikalawa, yung ating mga consumer, nag-aalangan din gumastos. Kaya nakita natin yan dun sa latest economic growth figures na nirelease ng DepDev tsaka ng PSA. Makita mo yung household spending natin napakababa ng growth. And ang household spending, Jade, it's about 67% of our GDP, no? Ang consumer spending. So kapag ka consumer spending mo ay mababa, talagang malaki ang epekto niyan sa ating ekonomiya. So in terms of the general direction we're headed, Jade, it seems to me we're going towards stagflation, and characterized by weak fundamentals. Ikalawa is lack of investor and consumer confidence. Ikatlo is high inflation. Ikaapat is exposure to external shocks. No, yung vulnerability natin diyan sa mga external shocks, lalong-lalo na sa presyo ng produktong petrolyo. Nakita naman natin yan nung nagkaroon ng digmaan diyan sa Iran, ang laki kaagad ng naging epekto sa atin, Jade, no? So yun yung nakikita ko na saan tayo papunta, no? Hopefully hindi tayo mapunta doon, but kumbaga lahat ng datos, no? It seems to me we're headed to that direction, Jade. Sir, mas malaki yung NEP para sa taong 2027 kumpara sa enacted budget ng 2026. Sa tingin po ninyo, kailangan po bang magtaas ng pondo sa susunod na taon, considering na wala naman po tayo nakikitang malalaking major projects ang kasalukuyang administrasyon, sir? Alam mo, Almar, maganda yung binring up mo yan, no? Kasi ang paniniwala ng economic team natin, and this has been true for many, many years, is kapag gumastos ang gobyerno, it is a solution to slow economic growth. So kumbaga kung matumal ang paglago ng ekonomiya, ang solution diyan para lumago, okay, gumastos ang gobyerno. Pero nakita naman natin itong panahon ni Pangulong Marcos Jr., gastos ang ating gobyerno, and yet hindi ramdam ng tao and hindi siya nagtatranslate into economic growth. So anong problema? Ang issue talaga dito, Almar, ay hindi yung paggastos. Ang issue dito is yung pamamaraan ng paggastos. No? How the money is spent, yung pamamaraan. Kasi alam mo, Jade, kahit magbawas tayo ng spending, and if matino yung paggastos, makakapag-translate pa rin yan into economic growth. Mahirap gawin. No? Madaling sabihin, mahirap gawin, pero posible. Yan ay hindi ginagawa ng ating gobyerno kasi nga ang paniniwala nila is gastos dito, gastos doon. Wala nga disiplina Walang disiplina sa paggastos. So ang kanilang paniniwala is kapag nag-increase tayo ng spending, ihahabol nila yung spending na yan, no, for second and for third and fourth quarter of 2026, no? Baka tumaas yung economic growth natin. Pero the way the Marcos Jr. administration spends people's money, questionable sa akin the way they are spending taxpayers' money. No? Kasi nga nakita naman natin yung outcome. Hindi ramdam ng tao at hindi nag-translate din sa economic